Nasubukan nyo na ba ang pulburon ko na Malagul Deluxe ang lasa? Mabenta rin to guys sa tindahan o kaya sa eskwelahan. Ito nga pala ang kauna-unahan kong binenta guys nung ako ay bata pa. Inutusan po ako ng kapitbahay ko na ibenta po ang kanyang pulburon at dito po ay nagka-commission po talaga ako. Bata pa lang ako guys ay negosyante na talaga ako at dahil dito ay nagkapera na po talaga ako nito. At dahil din dito ay natuto po akong gumawa ng sarili kong version sa pulburon. So for today's video, gagawa po tayo ng pulburon. So eto na, lulutuin na po natin siya sa ating improvised lutuan. So hindi na po talaga magastos ito sa gas guys dahil nasa tabi-tabi lang po ang panggatong nito. So ang una natin gagawin guys, syempre isasalang natin yung kawali. Tapos isasangag po natin yung ating harina. So dapat po ay nakasala po ito. So magdepende po sa technique nyo kung ano pong gawin nyo, basta nakasala po talaga ito. So ang ginamit ko nga pala guys ay 1 kilong cake flour. So pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. Isangag nyo lang po ito ng maigi guys hanggang sa mag golden brown po talaga yung ating cake flour o kaya flour na ginagamit ninyo. So pagkatapos pong mag golden brown po yung ating harina, so iset aside nyo po muna ito. So pagkatapos nyo pong mailipat sa ibang lalagyan yung ating harina, so dito na naman po tayo sa ating margarine. So naglagay lang po ako dito guys ng 200 grams na margarine at 1 cup na shortening or vegetable oil. Sa margarine naman guys, pwede naman po kayong gumamit ng 1 bar na butter instead of margarine. Pero negosyo po ang ginawa ko po nito guys ay mas makakatipid po talaga tayo pag margarine po ang gagamitin po natin. So pwede po kayong gumamit ng butter kung gusto nyo pong pangkain lang or pangkonsumo lang po sa bahay. So eto na guys, isasali na po natin yung ibang sangkap ng ating pulburon. So naglagay po ako dito ng milk powder. Kahit anong brand na milk powder guys ay pwede po talaga. Depende po sa inyo kung ano ang brand na gagamitin ninyo. And then naglagay lang po ako dito guys ng 500 grams na white sugar. So pagkatapos pong maihalo natin yung ating dry ingredients, so haluin lang po natin ng maigi yan guys kasi madali lang po talaga ang paggawa ng pulburon. Harina lang po ang lulutuin nito guys at siguraduhin nyo lang po na maluto po talaga natin maigi yung ating harina. At pagkatapos para magiging perfect po talaga yung ating pulburon, so maglagay lang po tayo dito guys ng tinunaw na margarine at shortening or vegetable oil. So ito lang naman po ang nagpapahold ng ating pulburon na hindi po madaling masira yung shape ng ating pulburon. At isa din po ito sa nagpapayami ng ating pulburon. So pagkatapos nyo pong maihalo ang lahat ng ingredients, so haluin nyo lang po ito ng maigi guys hanggang sa mabasag po natin yung mga pamumuo nito. Idiin nyo lang po na maigi yan guys para magiging solid po yung ating pulburon at hindi po madaling madideform ang kanyang shape. So ayan na, tapos na at nakagawa po ako
ng 180 pieces na pulburon. So, nilagay ko po siya sa isang plastic guys, at ang laman po ng isang plastic ay 40 pieces. So, ang benta ko po sa isang plastic guys ay 120 pesos. So, ang retail price ko nito guys ay 3 pesos po per each. So, ang benta po ng aking reseller nito guys ay pwede nyo po itong ibenta sa halagang 4 pesos o kaya 5 pesos. So, nakagawa po ako ng 180 pieces. So, pag mabenta po talaga ito lahat guys, ay nagkakalaga po talaga ito ng 540 pesos. So, ngayon guys, pag-uusapan po natin yung puhunan kung magkano talaga ang magiging puhunan ng ating pulburon. So, ang presyo po ng ating cake flour ay nagkakalaga po yan ng 55 pesos. And then, yung ating milk powder, depende po yan kung anong brand po ang gagamitin nyo. Basta ang ginamit ko po ay Bourbon. So, nagkakalaga po yan ng 105 pesos. And then, yung ating white sugar na 500 grams guys ay nagkakalaga po yan ng 36 pesos. And then, yung ating margarine, dahil 200 grams po ang ginamit po natin, ay nagkakalaga po yan ng 15 pesos. And then, yung ating shortening or vegetable oil ay nagkakalaga po yan ng 20 pesos. So, yung ating water cellophane guys ay nagkakalaga po yan sa isang kulay ay nagkakalaga po talaga yan ng 9 pesos. And then, tatlong kulay pong ginamit po natin. So, ang costing po ng ating water cellophane ay 27 pesos. And then, total costing po talaga guys, ay nagkakalaga po talaga yan ng 258 pesos. So, umabot po yung ating pulburon sa halagang 540 pesos. So, kumita po tayo ng 282 pesos. O, diba? Perfect po talaga. So, sa mga naghahanap ng business dyan o pwedeng mapagkakitaan, I suggest, pwede po kayong gumawa ng aking pulburon guys. Para naman sa ganon, ay makapagnegosyo po kayo na sarili nyong produkto. Madali lang po talaga itong gawin guys. Harina lang po talaga ang lulutuin. Tapos, magtunog pa lang ng margarine at saka shortening, ay goods na po yon. So, i-mix-mix mo na lang. So, ganun na. Nakagawa na po kayo ng sarili nyong business. O, diba? So, bago po matapos ang aking video, so, titikman ko po para sa inyo yung aking pulburon, guys. So, titikman po natin at i-flex ko po yung aking pulburon. First bite! Grabe, ang sarap. Tamang blending, tamang tamis. Tapos napipil mo yung margarine niya. Tapos milky. Napakasarap guys, perfect. Alam niyo ba guys, dati nagbenta ko nito. Hindi ganito ang lasa. Ang pagluto kasi ng pulburon guys, ay magdepende po talaga yan sa mga technique. Depende po sa pagluto, depende po sa mga ingredients. So, sa akin naman po talaga, mas bet ko po yung recipe ko. Mas bet ko po yung strategy ko sa pagluto ng aking pulburon. Kumbaga sa paggawa ng aking pulburon. At dito po nagtatapos ang aking video. Sana po ay nagustuhan niyo po ang aking video at sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button and hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. So, at kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba at para naman sa ganun masagot ko po yung mga tanong ninyo. So, that's it. Thank you for watching. Bye-bye.